Hello everyone! Another day, another vlog. And this is the part 34 of my daily vlog or my daily content. Hapon na nga ako nakaalis dito sa Maangay, or what I mean is hapon na kami nakaalis dito sa Maangay dahil nga may aasikasuhin ako. And sad to say, na late na ako sa appointment namin sa palengke. Kaya naman, ay nako, better luck next time. Kaya naman, inasikaso ko na lang tong parcel na i-deliver namin. Isa na rin to sa mga daily routine talagang ginagawa namin, yung pag-deliver namin ng parcel. Kumbaga sa araw-araw, hindi pwedeng mawala ito sa gagawin namin, yung pagde-deliver namin ng parcel, kasi nga ayun na, kailangan natin mag-deliver everyday or kailangan natin magtrabaho. Then right after namin mag-deliver, nagpunta naman kami ng grocery dahil may mga binili pa kami mga kailangan namin bilhin. Right after namin mag-grocery, may dinaanan pa kami dito sa Laya at alam nyo na kung anong binili namin dyan. O ano-ano na lang din talaga. Then right after nun, bumalik na kami sa salon para mag-print out ako ng mga waybill. Tsaka syempre para mag-packaging na tayo ng mga pa-orders natin. At that time nga dumating na yung client ko na magpapa-eyelash. So no choice siya, jumoin na siya sa amin sa pagpa-packaging. Kasi sabi ko bago ko siya gawin, magpa-packaging muna. Kaya tumulong na rin siya para mas mabilis ang atake. Mabilisan na lang yung proseso. Ayan na siya, natapos ko na siya kagad yung eyelash. So self-blower siya. Ang tawag po dyan ay self-service. Normal naman yun, the moment na nagpa-eyelash kayo, pag hindi pa totally dry yung pinakagamot, ay mahapdi talaga sa mata. So right after naman dyan, right after mag-eyelash, dito naman na kami sa baking station. O dito na naman kami sa baking area namin. So ang fantasy ko nga dito is gagawa naman kami ng dream cake dahil nga mauubos na agad yung stock. Syempre pag malapit na maubos yung stock, maubos ang mga reseller, mga pa-order natin sa online. So kailangan talaga natin mag-restock para naman ma-fulfill natin yung fantasy ng karamihan. Basta ito na din talaga yung normal routine namin pag nasa kitchen area kami or sa baking station. And good thing lang every time na nandito kami, may mga tumutulong talaga sa amin. Yung baga meron tayong supportive documents, ganon. Kaya naman mas magaan or mas madali ang proseso namin kasi nga may mga taong sumusuporta at tumutulong sa amin. Kumbaga habang tumutulong sila, syempre may natututunan din sila about sa pagbe-baking. Kasi ako yung mga nakakasama ko dito, tinuturoan ko din sila kahit papano. Yung baga nag-share din talaga ako ng knowledge about sa baking. Para just in case, soon to be, maisipan nila magnegosyo, so pwede nila itong magamit yung maaari nilang matutunan sa akin. Saka syempre pag napapanood nyo yung mga daily content na ginagawa ko, nakikita nyo yung mga pinagagawa namin mga pagkain, mag-order kayo sa amin, ha? Para naman kahit papano makapaldo si mama. Dahil kung hindi nyo natatanong, isa sa mga pangarap ko talaga yung pagbe-baking. Bata pa lang ako. In mga 8 to 9 years old pa lang talaga ako. Parang passion ko na din talaga yung pagluluto, yung pagbe-baking. Baga fantasy ko siya. At nakakatuwa lang yung mga dating pinapangarap ko noon, nung bata pa ako, at least unti-unti nang natutupad sa ngayon. Kumbaga nagkakaroon na ng reality yung dating pangarap ko lang na parang imposible, pero posible pala. Kaya sa buhay, wag kayong mawawala ng pag-asa ng mga. Kumbaga lahat ng pangarap may proseso. Kumbaga lahat ng pangarap may pagkakataong magkatotoo. Mataas man yan or hindi, imposible man yan or posible, depende pa rin sa'yo kung paano mo yan i-work out. Baga ako before, madami talaga akong pangarap na gustong marating, pero ang hirap din isipin kung paano ko ba ito matutupad or kung paano ko ito ma-turn out into reality. Kumbaga sa atin, napakadali or napakabilis lang mangarap or napakadali lang isipin ng pangarap, pero napakahirap naman itong simulan. At syempre sa mga bawat pangarap, bawat pangako, or bawat mga plano, kailangan din talaga natin itong pangatawanan. Or what I mean is, you have to put action on it. Kasi walang pangarap or planong matutupad kung wala ka din namang gagawin. All you have to do is to take plan and action. Kumbaga magsiset ka ng timeline mo or goals mo na kailangan mong ma-achieve. Kumbaga magsiset ka lang ng time frame kung paano mo ma-achieve yung mga bawat pangarap or mga nais mong makuha. Or yung mga nais mong ma-achieve sa buhay. Kasi gano'n naman talaga sa buhay, yung baga walang magic, walang instant, lahat talaga pinagtatrabahuhan. Na kung ano man yung mga na-achieve ko sa ngayon, minsan nare-realize ko din talaga yung mga hardship na pinagdaanan ko before. Kumbaga sa akin, when it comes to failure, when it comes to hardship, basta parang feel ko paldong-paldo din naman talaga ako. But that kind of hardship, that kind of challenge that I faced before, or despite of all of those challenges, it molded me to become the strongest and better person now. Kumbaga sa buhay, wala talagang perfect. I mean talagang lahat tayo dadaan sa failure, dadaan tayo sa depression, lahat talaga mapagdadaanan natin. Kumbaga nakadepende na lang sa atin kung i-overcome ba natin yon in a positive way. Sa buhay, the more napapahirapan kayo, the more kayong magiging strong or the more kayong mas magiging malakas. Kasi napakawalang kwenta ng buhay kung walang challenges. Tandaan nyo yan. Kaya kung may mga kinakaharap kayo sa buhay, lalo na kung parang feel uncomfortable kayo, yung baga parang hindi ma-explain yung mga nararamdaman nyo or hindi kayo makapag-isip ng tama,
tama. Lagi nyo na lang iisipin yung mga magagandang nangyayari sa inyo para mag-come out yung positive impact or positive energy ganun. Kasi ako as a normal person, hindi naman most of the time I'm okay. Pagka masasabi ko sa sarili ko na normal na tao din ako, hindi ako yung the best, hindi ako yung magaling. Yung baga, ako kaya ko lang din naman i-handle lahat ng mga negative situation na nangyayari sa akin. Kung baga pag may mga negative situation na nangyayari sa buhay ko or na-experience ko, umiisip ako ng mga positive things kung paano ko po yun may iwasan or kung paano ko ma-overcome yun in a good way. Kaya sa hamon ng buhay, wag tayong magpapatalo. What I mean is, wag tayong susuko. Yung iba kasi palaging nagpaghihinaan ng loob. Kaya yung iba, lalo na pagka naka-experience sila ng failure or na-reject sila or nag-fail, what I mean is parang negative yung nangyayari sa buhay nila. Yung iba masyado na silang pinanghihinaan ng loob. Kumbaga sa mundong to, maraming paraan, maraming option para maiwasan natin yung ganoong sitwasyon or ganoong pangyayari. Kasi sa buhay natin, madami talagang struggle or marami talagang obstacle para mag-success ka sa mundo or sa buhay mo. Kasi success for me is not about having or getting what you want, but it's about appreciating or enjoying what you have or what you love. Because for me, the real meaning of success is fulfilling and achieving our own happiness. And that's the real purpose of our life, is to be happy and enjoy our life. Kaya sa buhay, kailangan din talaga natin mag-enjoy. I-appreciate natin yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga, let's make ourselves to become a symbol of hope, inspiration, and of course, happiness. Kumbaga, yung ginagawa ko, it is something that I love the most. And by doing this kind of content, it's something that makes me happy. I will be able to do my goals and dreams in life. And of course, I can touch the life of others throughout sharing my story about my daily content or my daily life with full of message and inspiration. And I think it is something that I can share a positive or good inspiration for some people who supported me. And throughout sharing my story and my experience in life is something that I can be able to inspire and share a positive impact for so many people. Nakakala mo naman talaga si Mama kung ano na lang talaga mga pinagsasabi. But anyway guys, yung mga pinagsasabi ko dito, hindi po yung scripted ha. Kumbaga kung ano lang po yung maisip kong sabihin. Kaya minsan yung mga pinagsasabi ko sa mga video ko, kasi more on voice over lang talaga. Basta kung ano lang pumasok sa isip ko, yun yung sasabihin ko, ganun lang kadali. Kaya pasensya na din kayo kung madami akong talks or walks in life talaga. But anyway, kumain lang din naman ako niyan ng dinner. And right after nun, ito si Kim parang aalis. Shala. Sama mo naman kami. 2:32 na ng umaga guys. Pupuntahan tayo ngayon. Alam mo naman talaga may gagalaan ng ganitong oras. Eh, lakas-lakas ng ulan. Wala, 3 pics lang din talaga siya mag-outfit dyan. Flex niya lang yung bagong bagong hoodie niyang bili. And as a dance series lang tayo, ganyan lang ang atake niya Sama mo dyan. naman ako. Pa-cute lang, pakilig. But anyway guys, kung may mga natutunan naman kayo or na-inspired kayo sa mga sample video creation ko, huwag niyo naman akong kalimutan na i-follow. Bye-bye and see you in my next vlog.